Panginoong Diyos, sa araw po na ito. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga pagpapala, biyaya na lagi po namin natatanggap sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay hindi nagkukulang sa bawat isa, bagamat may mga problema po kami pinagdaraanan financially. Thank you, Lord, dahil Ikaw, Panginoong Diyos, ang nagsusustain ng mga kailangan po namin sa araw-araw. And salamat po, Panginoon, sa tithes and offering po na ito na ibinigay ng iyong mga anak. Dalangin po namin patuloy na pagwalain po ang kanilang buhay ng siksik, liglig, at umaabaw. At patuloy, Lord God, na maranasan po namin yung aming pong team this year, that we have a blessed life dahil sa iyo, Panginoon. And dalangin po namin ang mga kaloob po na ito ay magamit lamang po sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaharian, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan. Ngayon po tayo po ay makikinig na at mag-aaral na ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, tayo po ba ay handa na at excited na matuto sa salita ng ating pong Panginoong Diyos? Parang hindi pa. Handa na po ba tayo na makinig, mag-aral ng salita ng ating Panginoon? Kung tayo po ay ready na, i-ready po natin ang ating pong mga puso, i-ready po natin ang ating pong patinig, at patuloy na namnamin po natin, sulitin po natin, at pagbulay-bulayan po natin ang kanyang salita, dahil ngayon po ay last Sunday na ng month of February. Akalain niyo yun, 2/12 na tayo, di ba? At syempre, dahil last Sunday na to ng buwan, bubusugin pa rin tayo ng Diyos. Hindi lang ng kanyang pagmamahal, kundi ng kanyang salita. Kaya naman, tayo po ay mag-aaral na ng kanyang Word of God. At tinatawagan po natin ang ating pong tagapagturo sa umaga pong ito. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Tatay Louie. Okay ba kayo? Ayan, habang nag-aantay po tayo, iurong natin to. Magandang umaga. Welcome yung mga youth natin. No? Maraming salamat sa pagdalo nyo. Okay, yung mga youth natin, kahapon po, no? Nag-date kami nung bunso ko. Normally kasi, ginagawa ko yun at naibalik ko na yung date namin. And we go to Mega Mall, no? Nanood kami ng we call it, pelikula. No, alam mo yung pelikula, Iron Lung. No, it's produced and acted by Mike Lyer, YouTuber yun. Pero wag niyo na siyang hanapin kasi hinahanap ko siya. Although ang maganda ron, habang kaming dalawang mag-ama ay magkasama, na-feel ko uli yung aming need to be together, no? Kasi naputol yun eh. And it's very good. I encourage everyone, lalo na yung mga tatay, no, nanay, na i-date niyo yung mga anak yung babae, no? I-date niyo yung mga anak niyo para at least magkaroon ng bonding, no? Iba kayong yung together with the family, iba yung dalawa lang kayo. Paano? So makikita mo yung joy, yung ligaya sa mata niya, and the same time, ikaw nag-i-enjoy din, no? Marami po salamat sa pagdala niyo. Nag-i-enjoy ka rin dahil ayan, ayun lang, naglolo ko yung computer ko. And then kanina, habang nagpa-practice po sila, I came across in my mind, yung 2 Corinthians, sino may Bible? 2 Corinthians chapter 12, verse 2. Kaya mga bata, very important to. Sabi dito, may kilala kong isang Kristiyano na dinala sa 3 langit. No? 3rd heaven. No, sabi niya,
14 na taon na ang nakalipas, hindi ko lang matiyak kung ito'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ibig sabihin, yung sumulat ng 2 Corinthians, si Pablo. Di ba? Si Apostle Pablo, sa Catholic Saint Paul ang tawag nila. Si Apostle Pablo, sinabi niya yon, there is third heaven. Kanina habang dumadaan yung mga bata nagmaman, may pangatlong heaven. And then sinearch ko po, ano yung first heaven? Ano yung second heaven? Yung first heaven po, yan yung nililiparan ng mga eroplano. Yan yung atmospheric heaven. Yan nililipar ng eroplano, saka ng mga ibon. Okay, yung atmosphere. Yung second heaven, yan yung celestial heaven. Doon nakalagak yung mga galaxy, universe, and Milky Way, no? Yung third heaven, excited ako sa third heaven kasi dito nakatira ang Panginoon at ang mga anghel at ang mga taong matuwid. Kasi yung third heaven sa Revelation 21, kung babasahin yung Revelation 21, ito yung new earth and new heaven. Ibig sabihin, long time ago, ready na ang new heaven to take charge after na mawala na itong earth natin. Ano? Ang ginagawa na lang ng Diyos, kinokolekta na lang kung sino yung mga bubuo ng kanyang third heaven. No? Sana, mga bata, makita-kita tayo doon, no? Sama-sama tayo pag sinabi ni Lord, nasa na mga taga-LOJ Valenzuela? Woo! Kailangan palakpakan tayo doon, no? We should be more than this place can occupy. Paano? Amen. Ang ganda. So sabi ko, ang ganda. No? Totoo pala na there will become a time, all of us will go to new heaven, new earth and new heaven. Excited ba kayo? Yes. At alam nyo doon, wala nang dagat doon, ha? Wala na siyang dagat. Flat na siya. Imagine wala siyang dagat. Ibig sabihin, hello Pogi, ibig sabihin, we will rejoice, yung kanta niya kanina. Alam mo, habang nagpre-pray ako, nag-worship sila, nagpre-pray ako na dumami yung taong darating na dadali ng Lord. Naisip ko yung worship song, we should be glad on it because this is the day that the Lord has made. Amen po ba? Hindi ba kayo yung excited na every Sunday I should go to the church tapos magpe-fellowship, no? Nung last Friday po, no? Nagkaroon kami ng monthly fellowship. Sumasayaw po kami habang nagpe-fellowship. Sabi ko, let's dance. No, kasi bukod sa happy month, happy love month siya, ay natutuwa kami, no? Kahit hindi magaling yung kumakanta, basta masaya tayo nagpupuri sa Diyos. Tandaan nyo lagi yan. Kasi pag nakikita ng Diyos na tayo ay umaawit ng buong puso at walang alinlangan, alam niyo po, natutuwa siya. Okay? Amen. Okay ba? Amen. Meron pa ako ikukwento no? Marami akong kwento kaysa dun sa sharing ko mamaya, no? And then, yung last Friday, nagkaroon kami ng happy month celebration o love month celebration. May mga konting palaro, no? Sa mga kabataan, sa mga katandaan doon. And then, napuyat ako kasi napagod yung boses ko dahil na-late yung speaker eh. Pero mo mag-i-start na kami, nasa NLEX pa siya. So, no choice but to prolong the prayer. And come to think of it, nakapag-pray kami sa ating bansa, no? Sa ating pamayanan, itong Valenzuela, sa kumpanya namin, saka yung sa bawat pamilya. Sana gawin din natin yun ulit. Ibalik natin sa Love of Jesus Valenzuela. Meron tayong gabi na mananalangin tayo, prayer night for our country, no? At makita natin yung mga kabataan na to na mananalangin para sa Panginoon.
No? Amen. And I pray, kanina ay pinipray ko na that the Lord will touch your hearts. Ineng at iho. No? The Lord will touch your heart to know Him better. Okay, kasi yun ang gagawin natin, no? Makita natin ang tunay na itsura ng Panginoon sa kwento ng Good Samaritan. Okay? Can we all stand for a short prayer? Tayo po tayo para sa panalangin. Yung may bata, okay lang na umupo kayo. Okay lang. I pray, O Lord, the King of heaven and earth, Lord of lords, King of kings, the best of the best. We do believe, Lord, ang sabi mo, this year, you will bless this church. You will bless all the people who come into this church. You bless them spiritually. You will bless them emotionally. You will bless them materially. Today in my heart, Lord, in our hearts, we'll come to you with all humbleness in our hearts that we need you. That we continue seek you, Lord. Araw-araw ng buhay namin, we will seek you, O God, sapagkat alam namin sa pamamagitan mo lamang at sa pamamagitan ng iyong salita, kami magkakaroon at makakasumpong ng tunay na kapayapaan, karangyaan, at katiwasayan ng aming buhay. Marami pong salamat. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin yung victory of this celebration. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Wow! Thank you! At since ito ang huling araw, no, ng ating huling linggo ng love month natin, Christ-like compassion is sacrificial. Naniniwala po ba kayo na ang kaawaan, kahabagan na angkin ng ating Panginoon ay isang sakripisyo? Amen. No? Tayo po ba madalas maawa, mahabag sa ating kapwa? Tama ba? Sino dito ang madalas mahabag at maawa sa kapwa? Amen. Taas ng kamay. Yan, tama yan. Gusto nating malaman, no? Sa araw na to at sa umaga na ito, kung yung awa mo konektado o yung damdamin mong pagiging maawain konektado sa puso ng Panginoon. Ano? Amen. So therefore, hindi dapat ito ipasawalang bahala, hindi ito dapat taken for granted lang. Sapagkat napaka-importante. Ipinapakita ang halimbawa ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay. Amen po ba? Amen. Bago natin basahin yan, sino may Bible dito? No? Please have your Bible para pag binasa natin sabay-sabayan. May tanong lang ako, no? Sino rito at ano ang naging pakiramdam niya nang mapadako siya sa lugar na hindi ka pamilyar at nag-iisa ka lang? Naligaw. Natatakot ka. Tama? Natatakot ka. Bukod sa natatakot pa, ano? Ha? Mag-iisip ka ng paraan kung paano ka di maiyang magtanong. No? Ang tanong ganito. Tama lang yun ang initial reaction ng mga tao. Pwedeng kabahan, pwedeng matakot, mapanganib, palingalinga, tapos iba siguro yung iba siguro, puro dasal lang gagawin. Lord, bakit mo ako dinala rito? No? Lord, tulungan mo ako makaalis dito. Lord, tulungan mo ako na makasumpong ako ng taong tutulong sa akin. Ang tanong ganito, naranasan mo na ba na ang isang sitwasyon kung saan kailangan mo ng tulong ngunit walang tumutulong sa'yo? Meron ba? At meron bang karanasan na hindi mo inaakala na yung taong yun ang tutulong sa'yo? Meron ba nun? Ako, kasi nung nawalan na, yung lagi kong pinakwento, nung estudyante ako, nawalan ako ng pamasahe, nahulog yung coin purse ko, sakto lang. Biyaheng Fairview galing Nagtahan. Nahulog yung coin purse ko, baba ako ng Cubao.
Alam mo yung nagbigay sa akin? Addict pa. Addict po yung nagbigay sa akin. Hinahanap ko siya, hindi ko na siya talaga makita eh. No? Bagay na nakakapagtaka kung bakit nagdadala ang Panginoon sa buhay natin ng mga taong hindi natin kilala and yet tumutulong siya. Look at the point Taong tumutulong sa'yo, hindi mo kilala. Meron ding taong hindi mo kilala, namatay para sa'yo. Di ba? Meron taong taken for granted mo palagi, pero namatay siya para sa'yo. Merong taong lubog ka sa utang, pero dahil sa mahal ka niya, tinubos ka niya sa utang. Amen ba? Basahin natin, no? Ano ang mensahe talaga ng Lucas 10, verses 25 to 37. Ang salita ng Diyos, ang mabuting Samaritano. Sinama ko na po yung 25 para makikita natin kung ano yung setting. Ano ba yung sitwasyon? Bakit ikinuwento ng Panginoong Jesus yung The Good Samaritan ay isa sa mga parabola na ginamit niya. Verse 25, sabay-sabay po tayo. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sandali lang ate. Sabi niya, Lord, sabi niya, parang yung mga tanong din natin paano ko magkakaroon ng eternal life? Paano kita makikilala? Paano ko makakamit ito? Habang nagsisimba tayo, itinanong nyo na ba sa sarili nyo, hindi sapat na magsisimba ka rito para lang for the sake of going to the church. This Sunday is so blessed because you are reaching and communicating to the Lord. Kung marami kang problema, nagdala ka, ibigay mo sa Kanya yan. Kung marami kang pagpapalas nung nakaraang araw, ibigay mo sa Kanya yan, ipasalamat mo. Kaya nagtatanong siya sabi niya, paano ko ba makakamit ang buhay na walang hanggan? Tinatanong ko rin yan sa sarili ko until now. Hindi sapat yung ginagawa natin dito. Okay? Ano ang paraan? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang Panginoong Jesus lamang ang tanging daan sa kaluwalhatian. Verse 26, basahin natin. Sumagot si Jesus, kaya po nakapula yan, ibig sabihin, si Jesus ang nagsasalita. Ina-highlight lang natin, no? Sa binabasa natin. Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo ron? By the way, yung 25 kasi, nakalagay doon, no? Yung nagtatanong sa kanya, yung nagtuturo ng kautusan. Ibig sabihin, teacher yung nagtatanong sa kanya at ang tinuturo niya about law. Okay? About the commandment. Kaya lang tinatanong niya si Kristo, sinusubukan niya ang Panginoon. Kaya nang sabi ng Panginoon, binalik ang sagot sa kanya. Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo ron? Sumagot ng lalaki, basahin natin sabay-sabay. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam mo yung mamaya sa men's, no? Ang topic natin is about making decision in our life. Yung mga lalaki mahilig mag-decide no? And these two verses, itong two commandments very important for us to consider. No, sabi niya, mahalin mo ang Panginoon, pakibalik, no? Sabi niya, ang nagbasa yung lalaki mahalin mo ang Panginoon ng mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Ano ibig sabihin nun? Wala kang gagawin kundi total surrender sa Lord. Mga bata, yun ang nais ng Panginoon sa atin. At early stage, I'll tell you, mark this, tandaan nyo itong sinabi ni Tatay Louie, at early age, kung mamahalin nyo ang Panginoon, kung isusuko nyo ang inyong buhay sa Panginoon, I'll tell you, you cannot imagine the blessings that come into your way. You will not imagine that. No? Magtataka ka na lang nakapagtapos ka ng pag-aaral. At mahalin mong iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 28.
Sabi niya, sumagot ang Panginoon. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo yan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. May option ba? Sa verse 28, walang option eh. Sabi niya, gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sundin mo yung dalawang important commandment na yon. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And the Lord is telling us now, this very moment, gawin mo yan. Huwag kang papetik-petik. No? Verse 29. Huwag siyang lumabas na kayahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Wow. Kasi dun sa second commandment, di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi niya ngayon, sino ngayon yung aking kapwa? Sa ibang verse, kapitbahay yon. Neighbor sa English. Sa ibang version. Pero dito sa version na to, kapwa. Sino nga ba ang aking kapwa? Tinanong niya ngayon. Kayo, sino ang mga kapitbahay niyo? Yun, nagpitikan. Oh, kapitbahay ko to. Oh. Ang kapitbahay ko yung nagbibigay sa akin ng ulam lagi. No? Yung kapitbahay ko yung laging pag tuwing linggo, nagtatagay kami. Ang kapitbahay ko tuwing umaga, nandun kami sa isang sulok, nagkukwentuhan kami. At pinagkukwentuhan namin ang buhay na may mga may buhay. Ganun ba ang ating kapwa? Sabi ng Panginoon. Verse 30, sabi niya, at dito, sinabi niya, may isang naglalakbay. At dito, kinuwento ng Panginoon ng parabola ng The Good Samaritan. Okay. Ang tanong sino ang aking kapwa? Pero ang sagot ng Panginoon, isang parabola. Bakit kinakailangan niyang sagutin ng isang parabola ang valid question? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Alam niyo po, yung mula sa Jerusalem hanggang Jericho, parang toll gate yan, no? Parang toll gate yan hanggang service road. Bakit? Hindi ka safe. Madawag yung lugar, nakakatakot. Kaya ang tanong ko kanina, nung una, di ba? Dumaan ka naman sa mga lugar na ganito. Okay? Yung lugar na to, yung dadaanan ng mamang yon na binugbog, ay laging pinagtataguan ng mga robbers, mga magnanakaw. Imagine mo Kaya pag dumaan ka dyan, tiyak, alam mo na ang paglalagyan mo. Kung hindi ka hold upin, hindi ka bubugbugin, malamang patay ka. No? Verse 31, basahin natin. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Paring Hudyo, saserdote, taga-simbahan. Pero iniwasan niya yung taong nakahandusay dahil halos patay na dahil binugbog ng mga magnanakaw. Hindi yan nalalayo sa atin Pag may mga taong humihingi ng tulong, dead ma lang. Di ba? Pagpe-pray ko na lang siya. Bahala na si Lord. Di ba? Bakit ganun? Sa compassion po kasi, no, yun yung lesson namin sa month of February. Natural lang na maging maawa tayo sa ating kapwa. Okay? Natural yun. Bilang mga tao, it's natural instinct natin na maawa. Pero yung awa mo, kung hindi ka gagawa ng paraan para tulungan yung kinawaan mo, walang kwenta. Kuha nyo? Makikita natin sa mga susunod na verse. Dumaan din ang isang Libita, ngunit makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sino ba yung mga Libita? Yun yung mga worshipers ng simbahan. Pero umiwas pa rin. Sabi siguro, ano yan, binugbog, duguan. Iwasan natin yan. Madamay pa ako. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay,
na napadaan doon, nang makita niyang biktima, siya'y naawa. Take note of this, ha? Yung unang dalawa, umiwas. Okay? Pero itong pangatlo, yung Samaritano, naawa. The word is naawa. Meron siyang compassion. Anong kasunod ng ginawa niya? Look at this, anong ginawa niya? Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis, at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Next slide, please. Basahin natin sabay-sabay. Maganda to eh. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Wow! No? Ipinangako pa na hanggat nandyan siya sa piling mo, sagot ko yan. No? Next verse. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? Take note of this word, kapwa. Naging tunay na kapitbahay, tunay na naging kaibigan, tunay na kasama sa community, tunay na kasama sa church. Sabi nung nag-aaral ng kautusan, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, sabay-sabay tayo, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pumayo ka at ganun din ang gawin mo. Going back dun sa unang tanong, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, isang parabola. Parabola ng punong-puno ng awa, parabola ng punong-puno ng kabaitan, parabola na punong-puno ng pag-ibig sa kapwa. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Let me have a short prayer. Lord, thank you so much for this wonderful gospel. Yung balita na dala mo sa bawat isa. Dalangin ko, Lord, na tumimo ito sa aming isip at puso at ituro mo sa amin, Panginoon, na ang aming puso ay maging puso mo. At ang awa namin ay magkaroon ng tamang aksyon upang matulungan namin yung mga taong nangangailangan sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. This is our lesson. Okay. Ha? Sabi niya, una, sabi na din, balikan natin, himayin natin ang mahalagang aral na nakuha sa kwentong Good Samaritan. Verse 30, basahin natin yung verse 30 Basahin ko yung verse 30, sabi niya, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Diba? Okay lang ate. Forward tayo. No? Lahat tayo sa verse 30 ay magiging katulad ng taong binugbog. Okay? Ilagay nyo yung sarili nyo ngayon doon sa taong binugbog. Lahat po tayo ay makakaranas ng hirap sa buhay. Tama? Lahat tayo, kahit po yung mayayaman, kahit yung mga maraming pera, nakakaranas po yan ng hirap ng buhay. Mas malaki ang mga utang nila. Kasi mas malakas ang loob nila, akala nila malaki yung pambayad nila. We will experience hardships, difficulties, at malalim na mga pagsubok sa buhay, even to the point of death. Either we are the victims or we are the robbers of life. Ang ibig sabihin, pwedeng maging biktima tayo katulad ng taong binugbog o tayo mismo nang bibiktima sa ating kapwa. Hindi naman tayo dito, no? Sa Love of Jesus Valenzuela, hindi, no? Huh? Next slide, please. Sabi niya,
Yung verse 31 and 32, basahin natin. Ako na po, para hindi mo na ilayo. Sabi, verse 31. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo na lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binubog ay lumihis din siya sa paglakad at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Wow. No? Sabi pa, ayun, tinatawan ng pari at ng Levita, take note of this, ang kabilang mukha ng relihiyon. Bakit pinopoint out ng Panginoon dito? Isang saserdote, pari, isang Levita. Mga taong tagasimbahan. Mukhang banal ngunit sa kaibuturan, pangit pala. Bakit nasabi natin na pangit? Bakit? Nakahandusa yung mama eh. Pero umiwas sila, sinadyang umiwas at hindi tinulungan. Sila ang mga taong inaasahan na alam ang batas ng Diyos at ang tamang pagsunod. Sila yung mga nagtuturo ng law and commandments. Sila yung nagtuturo na paano maging obedience. Ano? And yet, yung simpleng pinakita na sitwasyon sa kanila, hindi sila tumugon. Kaya yun yung kabilang pangit na itsura ng relihiyon ngayon. Paano? The reality of life, no? Their failure to help the dying man ay hindi dahil wala silang habag-atawa, kundi sa takot nilang maging komplikado. Paano? Ganon din tayo eh. Minsan sa buhay natin, we avoid to help others kasi alam natin, pag tinulungan ko yan, halimbawa, tumulong ka sa addict, di ba? Para ma-rehabilitate. Natatakot tayo, kaya dadalaw tayo sa mga addict, natatakot tayo, baka sapian ng demonyo at sabihin, yan, pusher ko yan. Patay, nadamay ka pa. Di ba? Those are the things that avoiding us from helping others. Ayokong madamay. Ang tapang ng asawa niya. Mahirap din pag tumulong, madamay pa ako. Diba? Kaya, ang kanilang buhay ay natatakot na madamay sa maling sitwasyon. Ito yung pari at ang saserdote at ang Levita ay inaasahan, no? Na alam ang batas ng Diyos at tamang pagsunod sa mga batas, referring sa pari at Levita, bakit nila iniwasan ang taong nabugbog? Ang kanilang pag-iwas ay naglantad ng isang katotohanan na inuuna ang ritual na kadalisayan at pangangalaga sa sariling kesa sa kapwa, kesa tumulong sa kapwa. Self-preservation. No? Please, next slide. Self-centeredness, not Christ-centeredness. Bakit? Yung self-centeredness, inuuna nila yung kanilang sarili. Kung ano ang gusto nilang gawin, kahit yan ay inuutos ng batas, inuuna pa rin nila yung gusto nila. Bakit? Ayoko ngang makakanti ako eh. Ayoko ngang madamay dyan sa sitwasyon na yan eh. Hindi siya Christ-centeredness. Why? Everything, no, that emanated from Christ is through compassion, kindness, and love. Amen po ba? Amen. Kaya, tayo'y nire-remind ng Hosea sa 6, sabi niya, sapagkat hindi ang iyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako kaysa sa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. Referring to the pari at ang Levita. Hindi nila kinilala ang Panginoon that time kasi hindi nila tinulungan yung taong yung taong nangangailangan ng tulong. And that precisely yung pagkakamali nila, yun ang failure nila.
Kumbaga, yung pagiging religyoso nila, sa salita lang, kulang sa gawa. At marami yan sa panahon ngayon. Di ba? Yes, I'm a Christian. Taga-CCF pa ako. Taga-LOJV ako. Di ba? And yet, service lang yun, lip service. Ibig sabihin, press release lang yun. No, gutom na yung bad. Press release lang yun. Pero ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay kumikilos na may awa at pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, Lord, thank you. Sinasabi sa verso na yan, no? Tumulong ka sa kapwa, dapat tumulong ang pari at ang levita sapagkat may nais ng Diyos yon. Bagkus, pinili nila ang self-preservation rather than God's desire for them. Ayaw nilang maabala kaysa tumulong sa kapwa. Ayaw nilang umalis sa comfort zone. Gusto nila yung wala silang pakialam. Naging indifferent sila. Ano ibig sabihin na indifference? Walang pakialam. Lack of interest. Inihiwalay nila yung sarili nila sa iba. Ano? The moment na lumiis ng lakad, yung dalawa, yung pari at levita, inihiwalay na nila ang kanilang sarili. Wala akong pakialam dyan. Kiber, deadma lang. Di ba? Deadmatology lang. Marami ngayon yan, deadmatology. Di ba? Hirap na yung kapitbahay mo. Hayaan mo na yan, deadma lang, di ba? Kaya nung nagluto ng tuyo yung kapitbahay, amoy na amoy yung tuyo eh. Tapos tinanong yung anak, anong ulam nyo? Lechon. Biro mo, ang amoy ng lechon ngayon, amoy tuyo na. Alam mo na hihirapan, no? Yung pinuntahan namin seminar ni Pastor Kiko February 13, the handful of rice, di ba? Ang ganda ng lesson na yun. No? Isang takal lang na bigas. No? Walang pakialam, wala nang compassion o awa, at anong nangyayari pag walang compassion, walang awa? Nagiging bato na yung puso mo. Tigas na ng puso niyan. Pusong bato. Di ba? Kaya pag kumanta yan, sa langit wala ng beer. Ayan. Balagan natin yung verse 29. Ano ba sabi sa verse 29? Di ba? Para hindi mapahiya yung mamang nagsasabi ng, sabi niyan 29. 29. Ayan. Sahin ko po mas maganda kasi sabi niya, upang huwag siyang lumabas na kaya hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Okay, sabi niya, sino naman ang aking kapwa? Sino naman ang aking kapwa? Pagtapos nating masaksihan ang pag-iwas ng mga matuwid na tao, ang saserdote at levita, marahil ang tanong ay hindi na sino ang aking kapwa, kundi ay sino ang aking tunay na kapwa o kapitbahay. Tunay na, sinasabi niya. Alam natin, pag tinanong mo, sino ang aking kapwa? Yan, buong paligid ko, hanggang doon sa sementeryo, kapwa ko yan. Pero ang tanong, sino ba ang tunay mong kapwa? Bakit may tunay? Sapagkat yung tunay na kapwa mo, yung tunay na kapitbahay mo, ang siyang tutulong sa iyo. Palakpakan natin. Hallelujah, Lord. Thank you. Ang pagiging kapitbahay ay hindi isang bagay na kinilala na nangiisa. Ito isang bagay na nagiging isa. Philippians 2:2, sabi niya, truly make them happy by working as one mind, one vision, one heart. Yun dapat. Ang ating kapitbahay, yung ating kapwa. Kaya't sabi ng Panginoong Hesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Hindi siya option, sabi niya. Hindi siya option na binigay ng Panginoon, kundi inutusan siya. Sige, humayo ka at gawin mo din yon. Ang tumulong sa iyong kapwa, katulad ng ginawa ng Samaritano. Point 1, no? It's 11:13 na, no? Tapusin natin. Point 1.
Christ-like compassion that breaks cultural barriers. Ano ba yung cultural barriers? No? Sa eskwela, ang tawag dyan, kultura. Di ba? Ang kultura, anong ibig sabihin ng kultura? Ang pamaraan ng pamumuhay, kalipunan ng mga paniniwala, tradisyon. Kuha nyo? Yun yung mga kultura, yung mga paniniwala nung nakaraang panahon pa that breaks cultural barriers. Pero itong The Good Samaritan parable o istorya ng Good Samaritan, gusto niyang basagin yung cultural barriers. Ano ba yung cultural barriers na binabasag niya? No? Sabi niya, huwag mong hayaan ang mga kulturang paniniwala na maging sagka upang ikaw ay maawa at tumulong sa iyong kapwa. That very moment, nang lumihis yung dalawa, no? Lumihis yung dalawa doon sa mamang binugbog, it's already a barrier created, no? Nag-create na ng barrier. Dahil ang paniniwala ng dalawa, nung saserdote, tsaka nung Levita, mas papaboran nila yung ritual na kadalisayan ng sarili nila kaysa tumulong sa kanyang kapwa. Kuha nyo? Mas pabuburan ng marami na umiwas na lang kaysa tulungan yung mga taong nakahandusay duguan. For some reason or another, hindi natin alam. Okay? Pinakita lang ng Panginoong Hesus ang parabolang ito, tulad niya, ang awa at tulong na ginawa niya ay anytime, 24/7. No? Walang wifi needed. Walang connection na kailangan. No? Walang load. Samantalang tayo, ang dami-dami nating pamahiin. Daming palusot sa pagtulong. Nakakita ka ng taong grasa. Pandidirihan mo. At palalayasin pa. Nakakita ka ng pusang itim. Iwas ka. Ay, papunta ka nga sa kapitbahay mo para tumulong. Naku! Panganib ang dala niyan. Tutuloy ka ba? Hindi. Kita mo yung mga ritual, yung mga tradisyon na yun? Di ba? Ay, hindi na tayo tumuloy. Baka mapahamak tayo eh. Nabalitaan mong may HIV ang kapitbahay mo. Iiwasan, imbis na i-uplift ang moral, na hindi mo alam, ang HIV niya ay air is vanishing. Nakakalbo pala siya, hindi yung HIV na nakakahawa. Judgmental is one of the many reasons why we cannot be compassionate. Lagi tayong mapanghusga, huwag mo nang tulungan yan. Kaya nagkakasakit yan, ang dami-daming kasalanan. Pero mo tuwing linggo, imbis na magsimba, umiinom pa. Judgmental pa. Tingnan mo, pwede namang ihinto at mamayang hapon na lang maglaba. Pagkatapos ng service. Wala ka nang ambag. Tandaan natin, no? Wala ka nang ambag, nang asar ka pa. Di ba? Kapitbahay mo na nabaon sa utang, di mo alam, at hindi mo tinulungan, judgmental ka pa, sasabihin mo, ay, kaka-online bingo yan. Kaya nawala ng pera yan. Wala ka nang ambag, pinag-iisipan mo pa ng masama. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay niya napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Lucas 10:33. Look at this. No? Napadaan lang, kaibigan. No? Siya'y naawa. Sino ba yung Samaritano? That very time, ang mga Samaritano ay outcast ng society. Kasi kaya Samaritano ang tawag sila, mga taga-Samaria. Sa Samaria sila nakatira. Yung Samaria that time, open city yon. Sa paniniwala ng mga Hudyo, kapag open city, marami ng mga kultura. Marami ng mga inject na reliyon o paniniwala o kautusan na inject sa mga taga-Samaria. Kaya tinuturing silang marumi. Tinuturing silang mga di malilinis na tao.
And imagine, bakit ginagamit ng Panginoong Hesus sa parabola niya? Yung Samaritano. Bakit nga? Hindi lang yung mga banal ang tumutulong. Kahit ang mga masasamang tao, pwedeng tumulong pag ginamit ng Panginoon, pagkapakan natin ng Panginoon. Ayan. Kaya ako, in verse 33, in verse 33, basahin natin 33 para nasusundan natin. Sa verse 33, sabi niya, ngunit may isang Samaritano naglalakbay at napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya inaawa. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi dahil malapit sa distansya sa iyo o close sa iyo, physically o relationally, pagkakatulad o pagkakilanlan. Ito'y tinutukoy sa pamamagitan ng pagkilos na may awa at pagmamahal. Ano ibig ko sabihin nito? Pag tropa kayo, siyempre may commonality kayo, di ba? Mahilig sa basketball. Yun ang pagkakilanlan. Ang tropa ni Jezreel, mahilig sa basketball. No? Yun ang pagkakilanlan. Ang tropa ni Jezreel, pagkatapos mag-basketball, kakain. Tama, yun ang pagkakakilanlan eh. Ang tropa ni Jezreel, pagkatapos kumain, ay saan pupunta? Oh, uwi na siyempre sa bahay. Siyempre, hindi naman mababae yung mga yan. Mababait yan eh. Di ba? Di ba? Ano? Yung ating kapitbahay, yung ating kapwa, ay hindi dahil, uy, katabi ko lang yan, kaya close kami, di ba? Yung kapitbahay ko, lagi kong binibigyan ng ulam. Pero yung ulam na binibigay mo, yun yung leftover. Ininit mo lang, oh. Baka wala kayong ulam. Hindi yun ang pagkakilanlan. Ang kapwa mo ay tinutukoy na sa pamagitan ng may pagkilos na may awa at pagmamahal. Normally, bihira ito. No? Bihira ito sa community. Bakit? Biro mo, hindi mo kilala, tutulungan ka. O kaya hindi mo kilala, tutulungan mo. Eh, madalas sa mga Pilipino pag hindi tayo close, di ba? Hindi ka tutulungan. Kung wala kang pakinabang, hindi kita tutulungan. Bakit? Nung namatay si Kristo, sabi niya, nung namatay siya para sa atin, humingi ba siya ng kapalit? Wala. Wala siyang hiningi kapalit nung namatay siya. Hindi naman siya pumili. Sige, mamamatay ako para sa mga Kristiyano lang. Mamamatay ako para sa mga Muslim lang. Hindi. Lahat. Lahat ng mga nilalang dito sa daigdig. Lahat ng tao, namatay pa siya para doon. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Point 2. Yan. Ganda to, point 2. Christ-like action of love demonstrated by meaningful action. Kung nagmamahal ka, kailangan pinapakita mo yun ng buong pagmamahal. Diba? Pag nanliligaw ka, kaya lalo na ito, pag love month, diba? Paano mo pinapakita yung pagmamahal? Bibigyan mo ng bulaklak. So yung paborito niya, diba? Kung paborito niya katuray, bibigyan mo siya ng bulaklak ng katuray. Di ba? Kung paborito niya ay macadamia chocolate, bibigyan mo siya, maghahanap ka. Kahit makarating ka sa tayuman, sa paghahanap, gusto mo bigas. Totoo yun ha, merong isang tribo sa, somewhere in, ewan ko kung iba Sambales yun. Alam mo, tinanong sila kung anong gusto nilang makain. No, ang sagot nila, bigas. Bihira sila makatikim ng bigas kasi ang lagi nilang mais, tsaka kamote, tsaka patatas. Kaya for them, pag nakakain sila ng bigas, tuwan-tuwa na sila. No? Imagine mo yung mga bata makakain ng bigas, siguro feeling na tatalino nila. Gusto kong maging politiko kasi nakakain ako ng bigas. Tayo araw-araw, kumakain tayo ng bigas 3 beses isang araw. 5 pa nga minsan di ba? Extra rice daw. Kung kumain ka sa chiki asamang inasal. Mateo 14:14. Ang sabi sa Mateo 14:14. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya
at pinagaling niya ang may mga sakit sa kanila. Nang makita ng Panginoon, no, yung mga tao, nanlambot, pagod, mukhang puyat at gutom niya, sabi niya, pakainin ng mga yan. Kahit ayaw ni Felipe, feeding of the 5,000. Pinagaling niya ang 10 kitongin. Nakakita ang bulag na si Bartolome. Nakalakad na lalaking paralisado. Pinatawad ka niya sa kanyang kasalanan. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pinatawad niya ang babaeng nangangalon niya. Ito yung classic eh. Grabe yung ginawa niya rito. Hindi nagpapasikat ang Panginoong Hesus. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa awa at pagmamahal. Ginawa ito ng Panginoon, hindi niya pinalagay ang pangalan niya sa billboard. This project is made by. Walang saysay ang awa sa kapwa kung hindi mo ito tutulungan ayon sa kanilang pangailangan. Sa mga tipikal na Pilipino, ang kasabihan, aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Aanhin mo ang tulong na ibibigay mo kung yung tutulungan mo sumakabilang buhay na. No? Anong ibig sabihin nito sa atin? Ha? Hindi sapat ang awa. Gumawa ka ng mga hakbanging makakatulong sa iyong kapwa. Baka hindi tinapay at pera ang kailangan ng ating mga mahal sa buhay. Ang kailangan ng mga bata ay panahon na makasama ang kanilang mga magulang. Nung sinulat ko to, nung nagde-date kami ng anak ko kahapon, I was so touched by this message. Sabi ko, ang tagal na namin hindi nagde-date ng bunso ko. Kasi yung bunso ko, special na yun, special. Kumbaga, para siyang malapit sa autism. No? Kaya yung mga batang nanonood, makikita mo, ang tatalino nila. Oh, kasi seat number 19 yung anak ko, ako 23, diyan layo ko. I was surrounded by English-speaking adult youth. Grabe oh. Lahat sila ganun may ganun Tsaka napakababaw nila. When they see each other, naglundagan sila sa tuwa. Pero ano mo naman, hindi naman lahat yon magiging respectful. Pero yung tropa ng anak ko, respectful kasi nagmano lahat sa akin Then kahit sa pila, sabi niya, tay, mauna ka na tay. Latang matanda na Mauna na po kayo. Meron ding na mga nakakalungkot, no, na mga kabataan. I'm talking to Gen Z and millennials. No? Nakakalungkot din kasi meron sa kanila na hindi maganda yung labas ng mga salita sa bibig nila. Ang magiging mapagbigay sa kapwa, no? Ang taong mapagbigay sa kapwa na may pangangailangan, na may kapalit na pagpapala. Kawikaan 11:25, sabi niya, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Namumroblema ako kamakailan kasi yung kapatid ko abroad na, balik sa Qatar, no? Alam mo, ito yung kapatid ko na sumunod sa akin na may tama yung puso, kailangan ma-angiogram tsaka angioplastic. And for some reason, we just prayed. Alam mo, nawala. Binigyan siya ng clearance to go back to Qatar. Kaya lang, nung paalis siya, sabi niya, Kuya, may problema ako, bakit? Alis siya na wala siyang dalang. No, we prayed again. And then, the day... Check. The day before he left, may nagpadala 15,000. Wow. Usapan namin ng kapatid ko, pag nagkapera ka, yung 5,000 pambili mo ng gamot. Kasi sabi ko sa kanya, kapatid, tol, kailangan hindi ka magkasakit doon. Dahil pag nagkasakit ka, kawawa yung may iwan mo. Tsaka wala naman tutulong sa'yo, nasa abroad ka. Kailangan magdala ka ng gamot. No? Nagdala siya ng gamot. Sabi ko, yung allowance ng mga anak mo dito,
pagtutulong-tulungan na lang namin. Eto na, naka 1 week na ron, biglang lang message. Kuya, kailangan nila ng ganito. Patay, sabi ko. Then I pray for it. Alam mo, merong nakaalala sa akin. Oo, may nakaalala sa akin. Sabi, Tay, anong Gcash mo? Anong Gcash mo? Sabi ko, ito. So, sabi ko, ang lakas ng loob ko. Sabi ko, ay bibigay na ako sa mga anak ng kapatid ko. So, yung binigay sa akin, pinorward ko lang doon. Di ayos. Hindi ako na, ibig sabihin, yung budget ko para sa kanila, hindi nagalaw kasi may nag-bless sa akin. Thank you ba? Palakpakan natin ng Diyos. Diba? Kaya ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. No? Iba na rin ang prinsipyo ko sa buhay habang lumalalim ka sa Panginoon. No? Yung ayaw makinig ng salita ng Diyos, pinababayaan ko na. May stress kasi ako No? May stress ako. And there will come a time na tiyak na sila ay ihipuin ng Panginoon. Hallelujah. Okay. Verse 34 to 35. Ang mabuting Samaritano ay hindi lamang nagpakita ng halimbawa, bagkus, ito ay importante na, itaas niya ang sukatan ng napakataas na pagpapahalaga sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Walang pinipili, walang pagbubukod, walang pagkapagod, at walang pagkiling. Kuha nyo? Yung measurement, tinaas, o yung bar of measurement, tinaas ng Samaritano na ito. Ibinigay niya ang tunay na halimbawa at kahulugan ng tunay na pagtulong at pagmamahal sa Diyos. Sabi niya, anong criteria? Walang pinipili. Basahin natin, Walang pinipili, walang pagbubukod, walang pagkapagod, at walang pagkiling. Ibig sabihin, pag tumulong tayo, wala tayong selection. Amen ba? Next verse, please. Bakit? Okay. So, bago This man, the Good Samaritan, considered a high road leader. Bakit high road leader? Lahat tayo, mga kapatid ko, ay bumabagtas sa isang daan patungo sa kaluwalhatian. Dumadaan lang tayo dito sa daigdig. Isang landas ang tinatahak natin. Pagdating sa dulo, mamimili ka lang, kaliwa o kanan. Pero ang pinili ng Samaritanong ito ay tumulong. He exemplified the kind of leadership that we need today. We in the church today, please take note of this, we need to be a high road leader like Christ. Kahit saan siya magpunta, ang Panginoon, yung pagtulong niya, walang alinlangan. Pag nakita niya na kailangan pakainin yung mga tao, magdadasal siya. Kailangan pagalingin ng mga tao, palayasin ng mga demonyo. Wala siyang pinipili. Kung meron tayong maitutulong sa ating kapwa, huwag na tayong choosy. Mas maganda kung matutulungan natin yung mga taong walang kakayahang magbayad o magbalik ng tinulong mo. Amen ba? Palakpakan natin ng Diyos. Mas kalugod-lugod yun sa Panginoon. Ang tumulong ka na walang hinintay na kapalit. Just like Christ. Yung Samaritano na ito ay sinakripisyo ang maraming bagay para tulungan yung sugatan at badly beaten men. Ang ibig sabihin ng high road leaders, the willingness to sacrifice what he had and shared it to others. Habang binabasa ko, bigla may pumasok na pangalan sa sabi niya, uy, si Christian ba yan? Uy, baka si Jezreel yan. Kaya habang binabasa ko, may message yan, take note of that, Ibig sabihin, kayo yung may kakayahang tumulong sa kapwa nyo. Okay? Okay. Just like Christ, di ba? Willingness to sacrifice what he had and share it to others. Next slide, please. Means he valued others and offered his time, effort, and money for the good welfare of others. Uunahing isipin ang kapakanan ng iba
kesa sa kapakanan niya. Yan ang thinking first the will of others before his. Ang tanong, ganyan ba tayo? Ganito ang example ko sa mga mag-asawa. Na? Lesson. Gusto mong tulungan yung mga magulang mo. Tama? Lahat tayo gusto nating tulungan yung mga magulang natin. Ang tanong, yung pantulong mo ay kailangan ipaalam mo sa asawa mo. Okay? Kailangan mo sabihin sa kanya yan eh. Diba? Bakit niya kailangan sabihin yun? Tama. Because you are one. As husband and wife. Next slide. Ang salita ng Diyos. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan. Look at the whole context. Look at kung papaano pinangalagaan ng Samaritano ang taong tinulungan niyang hindi niya kilala. Hinugasan niya yung ng alak ang sugat. Binuhusan ng langis at saka binendahan. Kailan ka huling tumulong sa kapwa mo? Kailan ka huling nagbigay sa kapwa mo? Hindi natin alam. Kayo lang nakakaalam yan. Ano bang klaseng tulong ang kailangan pwede natin ibigay? Hindi man kailangan monetary. Baka kailangan niya ng shoulder to cry on lang. Baka kailangan niya ng may makikinig lang sa sasabihin niya. Di ba? Baka kailangan niya ng red rose. Di ba? Tapos binigay mo red horse. Mahirap yun, di ba? So tulad ng Samaritano na ito, nag-effort talaga. Kinabukasan, ito pang matindi. Kinabukasan, binigyan niya ng Samaritano ng pera at may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, sige, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan, magagastos mo ay babayaran ko pagbalik ko. Anong sinabi ng Panginoon? Habang yung John 14:1, habang yung mga apostoles na ay nangangamba dahil aalis na si Lord mamamatay na siya. Pupunta na siya sa langit. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Aalis ako at ihahanda ko ang mga masin nyo sa langit. Babalik siya rito. Gagantipalaan niya ang mga taong ayon sa kanyang gawa. Imagine, ganun din. Ang pangako ng Samaritano, katulad ng pangako ni Jesus, babalik siya. At pupunan niya ang mga pagkukulang pa. Babalik ang Panginoong Jesus para gantipalaan ang mga taong gumawa ng tama ayon sa Kanya. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Point 3. Sabi niya, last na po ito. Christ-like compassion is sacrificial. Sa kwentong ito, walang magawang sugatan lalaki. Tama? Para maigligtas niya ang kanyang sarili. Hindi siya makakaambag upang sagipin ang sarili niya. Tanging ang tulong sa labas ang magliligtas sa kanya sa kapahamakan. Tama ba? This injured man needed an external force to help him. This man needed a compassionate heart to help him restore his health and faith that there is God who will help him. Tulad ng mga sarili natin, hindi natin kayang umasa sa ating lakas na lalo na sa panahon na tayo nanghihina physically at spiritually. We need help. We need help to strengthen us, to restore us, to build us,
Paano mo mabubuo ang isang walang hugis na clay? Kundi mo kailangan ng potter's hand. Paano ka lilikha kung wala ang creator at author of life? Paano mabubuo ang pamilya ko kung wala ang tunay na author of family and life? Paano ko mapapatawad ang isang tao kung ako mismo hindi ko mapatawad ang sarili ko? Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Parang lahat na ito ay maituwid sa ganitong diwa. Ang Samaritano ay tulad ni Kristo. Ang hinamak, ang inalipusta, kinuring na tagalabas, subalit nagpakita ng awa at pagmamahal. Tulad ng Panginoong Hesus, siya'y gumamot ng mga may sugat, naglaan ng panahon at lakas at nangakong babalik din upang tayo'y tubusin sa kasalanang tayo ay may gawa. Hallelujah! Yan ang pangako ng Panginoon. At sa pagbabalik niya, let me remind everyone, hindi ka na niya liligtas. Siya na ay tagahukom. I-judge niya na. Sabi, itatabi niya ang mga tupa at ang mga kambing. No? Isaiah 53:3. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Having read this, minsan o madalas sa pagtulong natin, yung mismong kamag-anak natin, mga mahal sa buhay natin, kine-question yung pagtulong na ginagawa natin. No, iniinsulto pa tayo sa pagtulong na ginagawa natin. Again, go back to Isaiah 53:3. If the Lord Jesus Christ insulted, ridiculed, and even killed in the cross just to help us, just to secure our reconciliation to God. Hallelujah. So, talagang pagdadaanan natin to lahat, mga kapatid ko, na on the way of our helping others, merong mga kukontra. Amen ba? Lucas 6:35. Sabi na, kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung kulang pa, ay babayaran ko. Ano ang ginawa ng Samaritano? His generosity resulted to sacrifice personal comfort. Yung generosity mo, yung pagtulong mo, alam mong kukulangin yung budget mo dahil tumulong ka sa kapitbahay mo, sa kapwa mo. Sakripisyo po yun. Kasi tinatanggal mo yung sarili mong comfort eh. May nag-message sa akin, estudyante, sabi, Tay, kulang yung thesis ko. Ganitong pera, sabi niya, paggawa ng thesis. Sabi ko sa kanya, allowance lang ni tatay ito eh. Nag-isip ako maigi, di ba? Hindi naman ako pwedeng hindi pumasok sa trabaho. Lang, masasagasaan yung allowance ko. Sabi ko, pasensya mo na, ito lang ang kaya ng tatay ko. Well, yung comfort ko, o yung comfort natin, no? Hello. Sa pagiging empathy natin, sa pagtulong natin, magsasakripisyo po tayo talaga. Pero God is not sleeping. He is awake. Kung ano ang tinulong mo sa kapwa mo, ibabalik niya yan at sobra-sobra pa. Palakpakan natin ang Diyos. May construction kang pinagagawa ngayon? Christian, may construction kang pinagagawa ngayon? Even Sunday, gumagawa? Good, that's good. Kasi may nakita akong mga parang construction kanina, nagbabayad eh. Sabi ko, kasi kami sa Pompak, kahit may trabaho kami, puminto kami para lang mag-bio values formation. Ibig sabihin, bayad. Yun ang sakripisyo. Walang output,
Pero dahil sa pag-aaral ng Diyos, kailangan namin gawin doon. Yun yung comfort. Diba? Kaya as much as possible, ayoko talaga magpapasok ng linggo. Kasi para panahon nila sa Panginoon yun. Don't we find it deep compassion? Don't we find it a sacrificial compassion? Wow. No, yun ang tanong sa atin. Lucas 10, no? Ulit, at these are derived from the word love. Ang lahat ng ito ay galing sa salitang love, pag-ibig. Sabay-sabay po tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Diba? Next slide. Last. But true love is found on the cross. Wala tayong cross eh. And the true shape of real love is not the heart, but the cross. Sa cross, you will find your salvation. Sa cross, you will find your freedom. Sa cross, you will find the reconciliation with God. Sa cross, you will find peace and comfort life with the Lord Jesus Christ. Yun ang tunay na compassion. Yun ang deep compassion and sacrificial. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we pray together? Can we all stand? Hallelujah, Lord. It's very easy to say than done. Totoo po yan, Lord. Yung pagiging mawain, mapagin sa kapwa, madaling sabihin, mahirap gawin. It will take courage and faith to do that. Faith that will enable us to understand the situation of others. Courage to push us to do these things because we love you, Lord, more than anything else. This morning, Lord, we come to you with all humbleness in our heart. Humbleness, humbleness, humbleness. That we really need you. That we really trust in you, Lord. Isa lang ang prayer namin, Lord, this morning. Let our hearts be like your hearts. Let our hearts be compassionate to others. Allow us, Lord, to feel the joy, the happiness, helping others. Allow us, Lord, to feel fulfillment in helping others. Make our lips be bless others. Let may our hands be a helping hands to others. And let our feet use to exemplify the good things that you did in our life. Hallelujah. We learn to love because you love us first. Maraming salamat, Panginoon. And we will extend this prayer. Hallelujah. We will extend this prayer to our family. We will extend this prayer sa mga anak namin na kailangan makilala ang Panginoon. We will extend this prayer to our friends that need to be touched by the Lord. We will extend this prayer to our community that we need to be model of your compassion and goodness to others. Marami pong salamat. This is our prayer. In Jesus' name.
Ang lahat ay sabi ng malakas na Amen, Amen. Praise God. Huwag na ho kayong umupo dahil pipray na ho tayo. Pakita lang dito sa unahan yun. Siyempre, ang ganda po ng mensahe ng Lord, no? Mahalin ang ating kapwa. Sino po ba ang ating kapwa? Hindi lang yung kapamilya po natin, hindi kapitbahay lang, o ka-churchmate, o kaibigan kakilala. Ang ating kapwa ay yung mga hindi nating kabarangay o kalugar. Ang ating kapwa ay hindi nating karelihiyon o kapananampalataya. Ang ating kapwa ay hindi lang kapwa Pilipino, pati ibang lahi. Amen? At ang ating kapwa, hindi yung mga kaibigan mo, pati kaaway mo, dapat nating mahalin. Amen? Yun po yung ito po yung mensahe ng Lord sa atin. Even your worst enemy, mamahalin mo. Sabi ng Bible, pray for them, bless them, and be compassionate to them. Dati rin po tayo po ay kaaway ng Diyos, pero patuloy tayong minamahal ng Panginoon. And to the point, we understand the grace and love of God. Ngayon po naging kaibigan tayo ng Diyos. At ang ating application po ngayon, abutin po natin yung mga naging kaaway ng Panginoon, yung mga unbelievers. At abutin din po natin yung mga taong literally na nakaaway po natin. At maging pagpapala po tayo sa kanila. Pero no tayong bread po rito, akala nyo ibibigay ko sa inyo yan. Hindi. Hindi ba kayo na po, tawag doon? Nagsasawa? Umay, di ba? Nakakaumay na. Pastor, bless na kami sa cupcake. Bibigyan po namin kayo titig-isa. Pakibigyan na para mamaya uwi na lang sila. Ibibigay niyo po yan sa kapwa ninyo. Huwag naman, bibigay ko sa nanay ko, sa kapatid ko, sa ibang tao, kapitbahay natin, kaklase. Kung meron kayong naging kaaway, ibigay niyo yan. Try lang natin. No? Meron tayong ibang kapitbahay rito, ibang religion, tama? Saksi ni Jehovah, Iglesia, etc., Muslim, ibigay po natin para maintindihan nila sa love of Jesus, tinuturo natin dito yung tunay na pagmamahal. Amen? Ibigay niyo po huwag yung pag-gawin natin, wala namang video, hindi naman alam ni Pastor, kakainin ko to. Anong tawag doon? Selfishness. Hindi pagmamahal yun. Kundi ibigay po natin yan sa iba. And at next 2 weeks, ipatotoo natin, ano ba yung naging impact ng pagbigay natin ng konting pagkain sa kanila? Yung konting pagkain na yan, hindi mo alam, baka mamaya wala silang pagkain. No? And then sa totoo lang, ang dami na po napuntahan yan. Mga pulubi sa labas. Pinamimigay ko po habang nagmamotor ako, may nakikita ako. Yung mga security guard, pinamimigay po natin kasi nga, yun yung gusto ng Panginoon. Ang compassion talaga, love with action. Ang love of Jesus, hindi lang nagmamahal sa salita. Gusto natin in action. Pwede po tayo manalangin. Lord, maraming salamat po for the topics na narinig po namin. Thank you for the life of Tatay Louie. At patuloy po namin nakikita rin po sa kanya yung compassionate heart na pagtulong po, hindi lang sa kanyang sariling pamilya, kundi Lord God, sa kamanggagawa, sa mga kaibigan, sa mga kasamahan sa iglesia. Lord, maging yung mga estudyante kanyang tinuturuan, Panginoon, salamat po. Ang akin lamang pong hiling sa kanya, patuloy, Panginoon, na gamitin mo mightily and effectively ng meron pong authority, anointing, katalinuhan po ang aming tatay po na ito. At higit sa lahat, Lord, ingatan mo ang kanyang kalusugan kasama ng kanyang buong pamilya. Maging ang kanyang asawa na may cancer. Lord, we continue declare that she is healed already because of your stripes, because of your wounds in Jesus' name. Maraming salamat din po sa life po ni Ninang Grace, kaarawan niyo po nung nakaraan. Lord, gusto po namin siya ipanalangin. Abutin mo po siya ng iyong pagmamahal. Abutin mo po siya ng iyong biyaya. Lord, yung pangalan niyang Grace, Lord God, maranasan niya po ito mismo sa iyo, Panginoong Diyos, sa kanyang pamilya. And one of these days, Lord, hindi lamang po siya, kundi ang kanyang asawa, mga anak, apo, ay makasama po namin sa gathering po na ito. Lord, maraming salamat po sa bawat isang naririto, mga bata, mga kabataan, mga parents, Lord God, mga young professional. Lord, yung aming topic about being compassionate. Lord, ito po ay magawa po namin, Lord.
sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang may kakayanan lang po na magbigay po sa amin ng Espiritu ng pagmamahal. At yun po ang una sa prutas ng banal na Espiritu, ang pag-ibig. At kung bakit mo inuna yun, Panginoong Diyos, yun po ang dapat po namin unang gawin, unang pag-aralan, Panginoong Diyos, na mag-excel po kami patungkol sa pagmamahal. Kaya ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, pour out your unconditional love, your agape love, and to the point, even our worst enemy, Panginoong Diyos, matititigan namin sa mata, Panginoong Diyos, na walang galit at sama na loob, at i-bless po namin sila, dahil ito po ang turo mo, ito ang kalooban mo sa buhay ng bawat sa puso amin. Lord, I pray, ito pong konting tinapay po na ito ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. At patuloy, Panginoong Diyos, na maramdaman nila sa simpleng paraan po na ito, ang Love of Jesus Valenzuela ay may pakialam sa lugar na ito. At may pakialam, Panginoong Diyos, sa barangay po na ito. Maraming salamat po, Lord, hindi lamang po sa lugar na ito, kundi, Lord God, kung bakit 6 na taon, nagsimula kami, Panginoon, na inilagay mo po sa aming puso na kami po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng online community. Lord, salamat po. Ikaw po ang nagbigay po sa amin ng heart, Lord God, na abutin ang mga nasa malayo, ang mga nasa Metro Manila, ang mga nasa probinsya, Panginoong Diyos, and even sa abroad. Lord, it takes sacrifices, Lord God, and wisdom and strength and effort para ma-share po yung gospel po sa kanila. At nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, until now, for 6 years online, Lord God, may nakikinig, may nanonood, may nabe-bless, may nababago, may naliligtas, Panginoong Diyos, at patuloy, Lord, sila rin po, nabalitaan po namin, sila mismo ay may simbahan na. Sila mismo, Panginoong Diyos, ay ginagamit mo na, Panginoon, para mangaral, Panginoong Diyos, ang mabuting balita. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, maraming salamat po. Ang aking pong dasal, Lord, patuloy ma-extend, Panginoong Diyos, ang iyong kaharian, hindi lamang po sa lugar na ito, hindi lamang po sa online, but even, Lord God, in every part, Lord God, ng mundo. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang isang maghari, ang pagmamahal mo, ang maghari, Lord God, sa buong bansa, sa buong mundo. Muli, maraming salamat po. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig po ngayon dito sa church, maging sa online. Lord God, and as I declare that the Lord bless you, and the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you, and the Lord make His face toward you, turn His face toward you, and give you great peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you alone deserve all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay sumigaw ng meron pong pagmamahal na Amen. Amen. And Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And magkamayan ho tayo, sabihin po natin, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yan po yung tinapay, pabigay po natin sa katrabaho, kaklase, no? Kaaway niyo kung may kaaway po kayo. Kung wala naman, kung kaaway niyo si Mr. o si Mrs. o anak niyo, ibigay niyo. No, para magkaisa ho tayo. God bless po. Sa mga nanonood sa online, maraming salamat. And see you tomorrow. Maganda po yung topic po natin about sa Word of God. Mamaya po, meron ho tayong event sa mga bata. At meron din tayong men's fellowship. At samahan niyo po kami. Mamaya po, after this, meron ho tayong men's fellowship. Thank you so much and to God be the glory. See you tomorrow.